Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. At tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Ama, sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu Santo, Lord God, sa oras nito kami po ay lumalapit sa iyo. Patuloy ka naming itinataas, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Lord God, sa oras nito, sa aming pag-aaral, O Lord, inaanyayahan ka namin. Saturate this place, Panginoon. Dalayan ko po, Lord, sa iyong salita na aming pag-aaralan. Buksan niyo po ang puso at ang aming isipan. Gawin niyo po itong matabang lupa, Panginoon. Upang sa pagtanggap po namin ng iyong salita, O Lord, ito ay tumino at sa amin at upang ito'y aming maisapamuhay. Magpaalala sa iyong mga pangako, magpaalala sa amin, Panginoon, ng iyong salita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless your word. In Jesus' name, amen. 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 Pag-aaralan po natin ngayon ay, halimbawa, maaring madami sa atin yung nakaranas na ng nawalan ng mga bagay. No? Yung halimbawa, nawalan ka ng gamit. Di ba, masakit sa ulo kapag meron kang nawawalang mga gamit. Lalo na kapag ito'y iyong hinahanap, tapos hindi mo makita. Lalo na yung kung gamit na yon ay mahal mo siyang nabili. Di ba, yung nag-worry ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo kapag meron kang nawawalang gamit. Lalo na kung yung gamit na yon yung meron siyang sentimental value sa'yo, di ba? Yung isip ka ng isip kung saan mo hahanapin yung gamit na nawawala. At kapag meron kang gamit na nawawala, tiyak, anong gagawin? Hahanapin ito. Tama. Hahanapin mo iyon. Ngayon, napapansin ko sa Facebook, marami yung minsan mga nawawalang aso, nawawalang pusa, tapos pinapakita pa doon sa Facebook yung picture nung nawawala nilang aso or pusa. Minsan, meron pa silang nilalagay na reward na kapag nahanap iyon, ay meron silang matatanggap na reward dun sa nawawala nilang alagang pusa or aso. Or marami din ngayon sa Facebook yung napapansin ko, maraming mga nawawalang tao, bata, matanda. Tapos, nilalagay nila doon yung information na kung sakali man mahanap nila iyon, nandun yung mga contact numbers. So, malungkot, hindi masaya kapag meron kang mga nawawalang bagay, gamit na importante sa'yo, lalo na sa mga tao. Di ba? Ang dami ngayon, nagkalat. Halos lahat yata sa newsfeed ko patungkol sa nawawalang bata. So ngayon po, yung topic po natin ay makikita po natin sa Luke chapter 15, verse 1 hanggang 7. Basahin po natin. Sabi niya rito, verse 1, Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan naman ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama sa mga makasalanan at nakikisalo sa mga ito. Verse 3, Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, Kung ang sinuman sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito ay matagpuan? Kapag nakita na niya
ang tupa ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi." So, ang Lucas chapter 15, yung context po nito ay patungkol sa mga nawawala. Meron po siyang 3 bahagi. Yung binasa po natin ngayon sa unang bahagi, yung the shepherd lost a sheep. At yung pangalawang bahagi, the lost coin. At yung pangatlo ay ang prodigal son. So, yung buong chapter o yung context ng Lucas chapter 15 ay patungkol sa mga nawawala. Ngayon, punta po tayo sa verse 1 and 2, pero sa above version. Above, verse 1 and 2. Above na po yan. Okay. Noon, ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit sa kanya upang makinig. Verse 2, ang mga Pariseo at mga Eskriba ay nagbulong-bulungan na nagsasabing, tinatanggap ng taong ito ang makasalanan at kumakaing kasalo nila. Okay, stop po tayo doon. So, sa verse 2, kung mapapansin po ninyo, yung mga Pariseo, verse 2 po. Verse 2. Sabi niya dito, mga Pariseo at mga Eskriba. Kapag sinabing Pariseo, ang kahulugan po nito ay mga group of religious o kasapi ng isang sekta ng mga Hudyo. At yung Eskriba naman ay ibig sabihin sila yung dalubhasa sa kautusan. Mga guro sila, no? Mga guro sila. So, yung mga Pariseo at mga Eskriba ng panahon ni Jesus, lagi silang sumusunod or laging nasa likuran ni Jesus. Bakit? Dahil meron silang gustong mangyari. Hinahanapan nila ng mali or pagkakamali si Jesus, no? Pero dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan, batid niya. Alam niya kung ano ang nasa isip ng mga Pariseo. So, alam niyo po ba, tulad ng sinabi ko, yung mga Pariseo at mga Eskriba ay mga dalubhasa sila sa kautusan. Alam nila kung ano yung kautusan ng Diyos mula sa Old Testament, no? Memorize nila yan, lalo na yung mga kautusan na isinulat ni Moses, no? Ngayon, yung mga Eskriba at mga Pariseo, kinamumuhian. Tama po ba yung Tagalog ko? Kinamumuhian at hinahamak nila ang mga tax collector o yung mga maniningil ng buwis doon sa kanilang kapanahunan. No? Dahil ang tingin nila sa mga tax collector ay mga magnanakaw, mga mandaraya, or hindi maganda yung tingin nila sa mga tax collector. No? Ang tingin nila sa mga tax collector, mga makasalanan. No? Ngayon, pero yung mga Pariseo at saka mga Eskriba na dapat sana sila yung umaabot o gumagawa ng ginagawa ni Jesus.
no? Dapat sana yung mga Pariseo at mga Iskriba, sila yung umaabot sa mga tao. Dahil alam nila ang kautusan ng Diyos. Ngunit si Jesus ang gumawa ng mga dapat nilang gawin, na dapat sila iyon. Sila iyon. Pero si Jesus na yung gumagawa. Dahil, ang sabi niya sa John 10:10b, John 10:10b, sabi niya, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Dito po sa B, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. So, Jesus came to seek the lost. Dumating si Jesus, namuhay siyang kasama ng mga tao upang hanapin yung mga naliligaw na dapat yung mga Iskriba, yung mga Pariseo, yung gumagawa nun. Pero si Jesus, dumating siya. Nakisama siya sa mga makasalanan upang hanapin yung mga nawawala. Ngayon, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, yung context ng Luke chapter 15, 1 hanggang 32, no? 1 hanggang 32, na pinapakita dito yung katangian ng isang ama. No? Pinapakita niya dito, He is a loving God. In terms of spirituality, no? Bilang isang pastol naman, 'di ba? Hinanap niya, iniwan niya yung 99, no? Dahil doon sa isang nawawala, no? Iniwan niya yung mga 99 dahil alam niya ligtas na yung mga 'yon. No? In terms of spirituality. Ngayon, hinanap niya yung isang nawawala, no? Dito, pinapakita sa chapter 15, He is a loving God. No? Na ang isang pastol, si Jesus, He is a shepherd. No? Na kung saan yung mga pastol, alam niyo po ba, wala silang day off. Ganon din ang Diyos natin, wala siyang day off. Lagi siyang nakabantay. No? Pinapakita dito sa Lucas 15 na ang Diyos natin ay mapagmalasakit. He is a caring God na nagtatanggol sa kanyang mga sheep. Nagtatanggol doon sa kanyang mga tupa. At siya'y nagpapakain. Di ba yung mga pastol, sila yung nagpapakain, nagpapainom. So, pinapakita dito, He is a good shepherd, no? Ang Diyos natin, He is a good shepherd. Dahil kinakalinga niya yung kanyang mga tupa. Ngayon, buksan po natin sa verse 3 and 4. Balik po tayo sa Lucas chapter 15, verse 3. Kaya't isinalaysay niya sa kanila ang talinghagang ito. Sino sa inyo na mayroong 100 tupa at mawalan ng isa? Sa mga iyon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan. Minsan, no, sa mga tupa, merong mga nawawala or nagwawala, no? May mga tupa na minsan nagwawala. Minsan naman nawawala. Bakit? Dahil sa tampo, no? Dahil sa kahinaan. No? Ano pa? Dahil minsan gusto nilang magsarili. O kaya pinapakita nila, kaya ko to. Kaya ko tong problemang to.
Ako yung mag-solve ng problemang ito. Yun yung pinapakita nila. Kaya may mga tupa minsan na nagwawala. Meron namang mga tupa na naliligaw. Naliligaw sila ng landas. Na kapag sila'y dumaranas, tulad ng sabi ko kanina, kapag sila'y dumaranas ng problema, nagkakaroon sila ng panghihina. Dahil sa mga trials na nararanasan nila sa kanilang buhay. Nauubusan sila ng lakas, no? Kaya minsan, sila ay nawawala. Nauubusan sila ng lakas or nagkulang ang kanilang pagtitiwala dahil nanalik sila sa kanilang sariling lakas, no? Ngayon, merong isang Bible character na ating pag-uusapan na idadagdag natin dito. Buksan po natin sa 1 King chapter 19, verse 2 hanggang 4. Sino po ang nakakakilala kay Elijah? Maaring yung iba, favorite character nila ito. Favorite Bible character nila si Elijah. Ngayon, dito sa verse 2, na kung saan si Elijah, minsan, naranasan na rin niyang mawala. No? Naranasan din niya yung mawala. Bakit? No? Bakit? Ngayon, basahin po natin. 1 King, kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias or Elijah, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang mga ginawa mo sa mga propeta. Yun yung nagkaroon ng showdown. Yung mga prophet ni Baal at ni Asherah na sila ay natalo doon sa showdown, no? Na nangyari. Ngayon, sa verse 3, natakot si Elias na mamatay. Kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Juda, kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan. So, minsan, si Elijah, he is a prophet. At he is a major prophet. Pero, naranasan din niya yung kahinaan. Naranasan niya yung matakot. Kaya dito, pinapakita, nung narinig niya, no? Nung narinig niya na gusto siyang ipapatay ni Jezebel, tumakas siya, no? Tumakas siya at iniwan niya yung kanyang utusan, no? Nakaranas si Elijah ng takot at dito sa verse, ituloy po natin. Sa verse 4, at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, mabuti pa pong namamatay na ako. Biro niyo po si Elijah. He is a major prophet. Pero hiniling niya sa Diyos na kunin na lamang ang kanyang buhay. So, maging yung mga lahat ng tao, walang exempted, na nakakaranas ng mga problema. Ngayon, nasa tao na lang kasi kung paano mo dadalhin yung problema mo or kung paano mo iyan ipagkakatiwala sa Diyos. Ngayon, dito pinapakita na si Elijah ay nakaranas din ng panghihina. Dito sa verse 4 na hiniling niya sa Diyos na kunin na lang niya yung kanyang buhay. No? So, pero, bilang mabuting Diyos, ano ang ginawa ni Yahweh? Ano ang ginawa ng Diyos? No? Hindi niya kinondem si Elijah. No? Hindi niya ito sinermonan. No? Hindi niya ito sinisi. Dahil alam niya na pagod si Elijah sa paglalakbay. Ituloy po natin sa verse 5 hanggang 8. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog.
Ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Verse 7, ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siya muli, at sinabing, bumangon ka't kumain, napakahaba pa ng iyong lalakarin, napakahaba pa ng lalakarin mo. Verse 8, kumain nga siyang muli at uminom, at ang pagkaing iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Ngayon, sa buhay ni Elijah, no? Naroon, natakot siya. Biro niyo po, after pa lang ng showdown, na kung saan pinakita na siya'y nanalo dahil sa tulong ng Diyos, no? Napatay niya lahat ng mga propeta ni Baal at ni Asherah. Kung babasahin po natin yung kwentong iyon, kakatapos pa lang ng matagumpay na showdown. Kumbaga, kakatapos pa lang ng revival. Pero dito, nakaranas si Elijah, after niyang marinig na gusto siyang ipapatay ni Jezebel, nakaranas siya ng matinding takot. No? At kung saan, siya ay umalis, nagtago, naglakbay. Pero hindi siya kinondemn ni Lord. Inuulit ko, hindi siya sinisi, hindi siya sinermonan. Sa halip, nagpadala pa siya ng anghel at 2 times pa siyang pinakain, no? Pinakain siya ng anghel ng Diyos na pinadala sa kanya. Ngayon, buksan po natin sa Isaiah 53 verse 6. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. So minsan, pinapakita dito sa verse na ito na may mga naliligaw. May mga nagkakanya-kanyang lakad. No? Ngayon, pinapakita din sa verse na ito na dapat sana tayo yung tumanggap ng kaparusahan. Pero instead, dahil sa pagmamahal ng Diyos, inako niya yung kasalanan natin. Ngayon, 1 Peter 2:25. Sabi niya dito, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naliligaw. Ngunit ngayon, kayo'y nanunumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. So, nais ng Diyos na ikaw, ako, tayo mismo, na kapag may mga problema, may mga trials tayong hindi na nakakayanan, nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo'y manumbalik, no? Manumbalik sa Kanya dahil siya yung tagapangalaga natin, no? Siya yung tagapangalaga natin. Na nais ng Diyos na i-confess natin na hindi natin kaya. Hindi natin kaya yung mga problema. Di ba? Sabi nga ni Pastor Alisa, kapag ang isang problema ay walang solusyon, ibig sabihin, kay Lord na yon, ipasa mo na sa Kanya. At tiyak naman na ibibigay ng Diyos yung Kanyang tulong sa Kanyang mga anak. Na ang mga problema, tayong lahat ay hindi exempted. Pastors, no? Mga leaders, mga members, walang exempted sa problema. Pero ang pangako ng Diyos, sasamahan niya tayo. Sa tuwing tayo'y may mga problema, sasamahan niya yung kanyang mga anak
at bibigyan niya ng lakas, bibigyan niya ng wisdom upang ito'y ma-overcome natin. No? Ngayon, balik tayo. Nanumbalik si Elijah. No? Napagtanto niya, nalaman niyang mali siya. Dahil ang akala niya, siya na lamang yung natitirang propeta. Akala niya, siya na lamang yung natitirang propeta. Kaya siya natakot at umalis. No? At doon, sa naging problema ni Elijah, na siya'y natakot, naranasan niya na siya ay kinalinga ng Diyos. Siya'y inaruga. No? Inaruga siya ng Diyos sa panahon ng kanyang panghihina. Ganon din ang Diyos sa atin. Kung paanong naranasan ni Elijah noon, ganon din sa atin. Tayo'y kinakalinga ng Diyos, no? Tayo'y kanyang inaaruga sa tuwing hindi na natin nakakayanan yung mga trials, yung mga problema. Sabi niya sa Luke chapter 19 verse 10. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Ang anak ng tao o si Lord ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. At pangako niya sa 1 Corinthians 10:13. Sa tuwing tayo'y dumaranas ng problema, sabi niya dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao, tapat ang Diyos. Hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok ay bibigyan kanya ng ano? Anong ibibigay ng Diyos? Lakas. Sabihin nyo nga sa mga katabi nyo, bibigyan ka ng lakas ng Diyos upang mapagtagumpayan ang problema. Mahina? Mahina. Gutom na ba kayo? Kakakain mo pa lang eh. So, bibigyan tayo ng lakas ng Diyos upang mapagtagumpayan ang mga problema. Hindi ka niya iiwang ng hihina. Hindi ka niya hahayaan na matumba or mawala. No? Bibigyan ka niya ng lakas para mapagtagumpayan mo yung mga problema. Ang nais ng Diyos ay lumapit ka lamang sa Kanya. Dahil laging bukas yung Kanyang mga kamay. No? Kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos, no? Andyan lang siya. Bilang Diyos Ama, naghihintay siya sa atin araw-araw. No? Araw-araw, oras-oras, naghihintay lamang siya ng iyong pagbabalik. No? Ngayon, verse 5. Doon sa Lucas chapter 15. Sabi niya dito, at kapag natagpuan na niya, pinapasa niya ito sa kanyang balikat na nagagalak. Kapag yung tupang nawala, no? Yung tupang nawala, no? Siya, si Jesus, pinapasa niya ito sa kanyang balikat. Nag-research po ako. Alam niyo po ba yung tupa, no? 75 pounds yung bigat niya. Katumbas iyon ng 34.19 na kilo. So imagine, 34.19 kilos nakapasan sa balikat mo. Tapos, di ba, mabato pa yon, bundok o burol, no? So, bababa, aakyat, ang hirap, ang bigat. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, yung tupa na mabigat, no? 75.19
75 pounds na ang katumbas ay 34.19 o 34.019 yung kilo niya ay pinasan, no? Pinasan, no? Na para ibalik doon sa mga kasama. Ganyan ang Diyos natin, mapag-aruga, no? Pinasan ng pastol dahil concern siya sa kanyang tupang nawala. Concern ang Diyos and He is a caring God. Ngayon, merong isang kanta. Nung una ko pong narinig to, talagang napapaiyak po ako. Kasi sa tuwing naririnig ko yung kantang ito o yung verse na to, nararamdaman ko po yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Buksan po natin sa Psalms 8 verse 4, above version po. Sabi niya, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? At ang anak ng tao upang siya'y iyong kalingain. So, sino tayo? Sino tayo bilang tao upang alalahanin tayo ng Diyos? No? At sino tayo upang tayo'y kalingain? No? Na tayo'y makasalanan, no? Minsan, laging nagtatampo, minsan, matigas ang ulo, pero sino tayo bilang tao na lagi tayong inaalala ng Diyos? Nung mabasa ko po itong verse na to, Lord, iyak ako ng iyak. Kasi ang tigas-tigas ng ulo ko, Lord. No? Lord, sorry. Tapos, di ba ginawang kanta yon, yung Friend of God, Who Am I? So, nung una ko itong narinig, lalo na yung kanta niya, iyak ako ng iyak, hindi ako maintindihan ng mga katabi ko noon. Pero nararamdaman ko yung pagmamahal, yung pagkalinga ng Diyos sa akin bilang anak na suwail, pasaway, no? Sa amin po kasi, ako yung huling na born again. Ang tatay ko po yung na-born again sa Saudi. Pagkatapos po, yung kapatid ko pong lalaki. Tapos yung nanay ko. So ako po yung pinakapasaway sa aming magkakapatid. So, nung nabasa ko po itong verse na to, naramdaman ko, no? Naramdaman ko sa puso ko na ang Diyos natin, inaalala ka niya. Inaalala niya tayo at kinakalinga. So, sino tayo? Sino tayo bilang tao? Ikaw, ako, bilang pasaway, suwail, no? Matigas ang ulo. Pero inaalala ka ng Diyos at patuloy ka pa rin niyang kinakalinga. So, napakabuti ng Diyos sa atin. He is a loving God. Ngayon, verse 6 and 7. Balik po tayo. Pag-uwi niya sa tahanan, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sinasabi sa kanila, makigalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko na ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa sa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. So, dito po, kapag natagpuan na ng Diyos yung kanyang tupang nawawala, siya ay nagagalak. Tinatawag niya yung mga anghel sa langit, no? Na masaya dahil natagpuan na niya yung kanyang tupang nawawala. Tayo yun, no? Tayo yun na minsan nagwawala, nawawala, or nalilihis ng landas. Luke chapter 5, verse 32. Sabi niya rito, hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi.
So, ang Diyos ay pumunta rito hindi dahil sa mga matuwid, sa mga makasalanan. Sino ba yung mga makasalanan? Tayo yon dati. Di ba? Pero dahil tinanggap na natin ng Diyos, no? Tayo'y kanya ng mga anak. No? Lucas chapter 19 verse 10. Sabi niya dito, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Again, si Jesus ay dumating, no? Upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Hindi ba kayo nagagalak dahil natagpuan na kayo ngayon ni Lord? Tayo, ikaw, ako, tayo, no? Hindi ba kayo nagagalak at natagpuan na kayo ngayon? At last, finally, natagpuan na tayo na ni Jesus. Ngayon, meron akong tanong. Naaalala mo pa ba nang ikaw ay natagpuan ni Jesus? Nang una mo siyang tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Naaalala mo pa ba yon? Nung tinanggap mo noon, nung una mong tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, gaano ka kaya kasaya noon? Alam niyo ba noon, walang bagyo, walang lindol ang makakapagpigil sa amin. Kahit nagagalit na yung nanay namin at sinisermonan kami, bakit kami umaalis ng bahay, tumatakas kami, upang mag-attend sa mga Bible study. No? So, ngayon, naaalala nyo pa ba noon kung gaano kayo kasaya na meron kayong eagerness sa puso nyo, excitement na mag-attend? Alam nyo po ba, nung isang araw, nung nakasabay ko si Christian na magbiyahe dito, galing siyang San Fernando, pumunta siyang Dao. Ako naman, galing ako ng Tarlac, pumunta ng Dao, nagsabay kami. Sabi niya, nung nasa UB na kami, ate, sana naiisip din ng mga taga-Olongapo yung biyahe natin bago tayo makarating ng Olongapo. Yung sakripisyo natin, no? Yung pagod natin, para lang makapunta ng Olongapo. Ako, 3 hours. 3 oras bago ako makarating ng Olongapo. Pero mula noon hanggang ngayon, no? Excited pa rin ako. Alam niyo bang Thursday pa lang, nagpapak na ako ng mga damit ko para papunta dito. So, sa inyo, tanong ko sa puso nyo, excited pa rin pa ba kayo pag pumupunta kayo sa church? Nandyan pa rin ba yung unang pag-ibig nyo sa Panginoon? Kapag pumupunta kayo sa church, ako Thursday pa lang, nag-iimpake na ako mula noon hanggang ngayon. No? Excited pa rin akong pumupunta dito, lalo na pag Friday na. Yes, Friday na, pupunta na ako ng Olongapo, pupunta na ako sa church. No? So, ikaw, nananabik ka pa rin ba sa pag-ibig mo sa Panginoon? Mayroon pa bang pananabik? Ngayong natagpuan ka na ng Diyos. No? Ito yung tanong ko, ngayong natagpuan ka na ng Diyos, excited ka pa rin ba sa iyong pag-a-attend? Excited ka pa rin ba sa pagbabasa ng Bible? Alam niyo po ba, 2019, doon pa lang ako nag-start na laging nagbabasa ng Bible. Kasi second year high school ako noon, nung una akong ma-born again. Pero ups and down, ang dami, no? Ang daming beses na tumatakas ako sa Diyos, na tinatalikuran ko siya. Pero may isang pastor na akong narinig. Sabi niya, tunay mo bang mahal si Jesus? Tunay mo bang mahal si God? Tapos ako naman na nakikinig, opo, mahal ko ang Diyos. Ngayon, kung mahal mo ang Diyos, bakit di mo binabasa ang Bible? Sabi niya ganon. Baka mahal mo lang si Lord dahil sa nguso lang. Pero dito sa puso mo, hindi mo talaga mahal si Lord. Kasi kung mahal mo si Lord, kikilalanin mo siya.
Paano mo kikilalanin si Lord? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Alam niyo ba, nag-pray ako noon, 2019 na sa Baguio ako. Lord, sabi ko, mahal na mahal kita. Pero ito yung kahinaan ko. Wala akong consistent. Hindi ako consistent sa pagbabasa ng Bible. Lord, sabi ko, ito yung kahinaan ko. Tulungan niyo po ako. Mahal na mahal kita. Gusto ko pong ipakita yun sa'yo. No? Tapos hanggang naglagay ako sa cellphone ko ng reminders. Inisip ko kung ano yung pinakamaluwang na oras ko sa pagbabasa para makabasa ng Bible. So, 7 p.m. Nag-a-alarm ako tuwing 7 p.m. ng gabi na nakalagay doon, Cathy, basa na ng Bible. So yun, hanggang sa nasanay ako. From 2019 hanggang ngayon. No? Na nagbabasa ng Bible kasi ayokong sabihin na pagdating sa langit, minahal mo ba talaga ako? Pag tinanong ni Lord, minahal mo ba talaga si Lord? Bakit hindi mo binabasa yung Bible niya? Kasi kung talagang mahal mo si Lord, kikilalanin mo siya. Kikilalanin mo si Lord. Aalamin mo kung ano yung gusto niya. Aalamin mo kung ano yung ayaw niya. Dati, alam niyo ba, nagkaroon kami ng business ng kaibigan ko, nagpapautang kami, 7%. Tapos, 7%, sabi kong ganon. Tapos, nung sinabi ni Lord, ayoko yung ginagawa mo, hindi ako natutuwa. Alam nyo, automatic, in-stop ko yun. Lord, sorry, sabi kong ganon. In-stop ko yun kasi mahal ko si Lord. Ayoko magalit siya. Ayoko na napapalungkot si Lord. Kaya, kahit minsan, gustong-gusto ko yung isang bagay. Tulad nito, sabi, pastora daw ang calling ko. Lord, ayoko. Kasi yung nanay ko, pastora, nakikita ko yung buhay niya bilang isang pastora. Pero, dahil gusto ni Lord, sabi ko, dahil gusto mo lang, Lord, kaya ako nandito. Dahil gusto mo. Ako, ayoko. Kung ako yung tatanungin mo, ayoko. Pero dahil gusto ni Lord, kaya nandirito ako. So, kapag mahal natin si Lord, Galatians 2:20, sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghahandog ng kanyang buhay para sa akin. So, hindi na tayo yung nabubuhay. Kahit gustong-gusto natin yung isang bagay, kung ayaw ni Lord, huwag nating gawin. Kahit gustong-gusto pa natin iyon. Kung mahal mo si Lord, no? Galatians 2:20, hindi na tayo ang nabubuhay. Hindi na yung gusto natin ang nasusunod, kundi yung gusto ni Lord. Naiintindihan niyo po ba? Sa tuwing naiisip ko, sa tuwing nagiging pasaway ako kay Lord, lagi niyang nilalagay yan sa puso ko, Galatians 2:20. Anak, sabi niya, di ba sa Galatians 2:20, kung talagang iniibig mo ko, no? Hindi na yung gusto natin yung nasusunod. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Dito sa puso natin, andito na si Jesus. So yung mga bagay na minsan na hindi natin yung mga bagay na gusto natin pero ayaw ni Lord. Anong gagawin mo? Anong pipiliin mo? Gusto ni Lord o yung gusto mo? Kung talagang mahal natin ang Diyos, no? Ngayon, nung tinanggap mo si Jesus, nandyan pa ba yung excitement sa pagbabasa mo ng Bible? Mula noon hanggang ngayon, nandyan pa rin ba yung excitement mo sa pananalangin? Yung pakikipag-usap sa Kanya? Alam niyo po, ako, pag naghugas ako ng plato, nagwawalis, kinakausap ko si Lord. Kaya pag tinanong ako, ilang oras ka nananalangin? Ilang beses ka nagpipray?
Kung tatanungin mo ako kung ilang beses ako nagpipray, hindi ko mabilang. Kasi habang nagwawalis ako, habang nagugas ako ng plato, habang naglalakad ako sa daan, kinakausap ko si Lord. Kaya hindi ko na alam kung ilang beses ko kinakausap si Lord. And more on conversation kami ni Lord. Maraming beses, more on conversation. So, alalahanin po natin, ating sariwain, nung una kang natagpuan ni Jesus. Nung una kang naging Kristiyano, alalahanin mo iyon. Ibalik po natin. No? Nung December, sabi ni Lord sa akin, tingnan mo, sabi niya ngayon, magsi-7 na. Soaking iyon. Wala pa rin sila. Dati-rate, pag 7 na, ang dami-dami na dito, sabi niya. Tapos kapag nagpipray kami dito sa communion, tingnan mo yung mga tao, sabi ni Lord. Tumingin ka mula kaliwa, kanan. Ilan kaya dito yung totoong pumunta dahil mahal ako? Tapos pinaramdam niya sa akin yung kalungkutan niya. Alam niyo po ba, nakatayo ako dito, gusto kong umiyak. Sabi ko, Lord, ba't ganyan ka? Nandito ako. Sabi ko ganun. Yun, mula nung December, sabi niya, marami nang nanlamig, sabi niya ni Lord sa akin. Kasi dati-rate, 7 o'clock, ang dami-dami na dito. Ngayon, 7 o'clock, wala pa rin sila. So, ibalik po natin, ating sariwain, yung pagmamahal po natin sa Panginoon dahil yun yung hinahanap niya sa atin. Kasi kinatagpo na tayo ng Diyos. Noong tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, kinatagpo na niya tayo. Iniwan niya yung mga 99, alang-alang sa'yo, alang-alang sa akin, alang-alang sa ating lahat. He left, dun po sa title natin. Sa title po ng... So, pinamagatan ko po itong, yung title ng preaching na to. He left the 99 just to find you. He left the 99 just to find me. He left the 99 para hanapin tayong lahat. Amen. Yun lamang po, and God bless po.